Hindi lang siksikan, problema na rin sa ilang evacuation center sa Negros Occidental ang kakulangan sa pagkain. Dahil hindi pa masabi kung kailan titigil ang aktibidad ng Bulkang Canlaon, pinag-aaralan na ang deklarasyon ng State of Calamity. Nakatutok live si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Eileen? Mel, pinaghahandaan na ng Lacasillana LGU sakaling tumagal pa hanggang sa susunod na linggo ang mga evacuees dito sa evacuation center sa Lacasillana sa Negros Occidental. Baka kasi ang ilan sa kanila ay dito na rin piliin na magdiwang ng Pasko. Diyos ko, akong kabataan, wala pa di maluoy, mangka Diyos ko. Mag-isa lang na lumikas ng pumutok ang Mount Canlaon noong Lunes ang 62 anyos na si Rebecca sa evacuation center sa Lacasillana, Negros Occidental. Dahil senior na at hindi pa nakaka-recover sa stroke, nananawagan siya sa mga kaanak na bisitahin at tulungan siya. Tiway kami bulong kagdasan tanan eh. Tawag ko ganyan sila, agad tagaan niya kami. Si Rochelle naman na may 6 na anak. May inaalagaan ding 9 na buwang gulang na sanggol sa evacuation. Daw kabudlay sa sitwasyon namin. Oo, kapag may bata gamay. Sina Rebecca at Rochelle, kabilang sa mahigit 9,000 residente na pansamantalang nananatili sa 11 evacuation center sa bayan. Sa dami, bukod sa problemang siksikan, palaisipan na rin sa LGU kung paano mapapatuloy ang pagsusupply ng pagkain at iba pang pangangailangan ng evacuees. Problema natin is the food. Siyempre, ang DSWD, ang province, meron silang mga food packs na pwede nating i-repack. We need na bigyan sila ng gulay or any ulam. So yan ang problema. And of course, mobility and transportation. Upang masigurong malinis ang inuming tubig, naglagay ng ilang water filtration system sa mga evacuation center. Kagabi, na-monitor ng FIVOX ang pag-ulan sa paanan ng bulkan. Naranasan naman ang mahinang pag-ulan sa La Carlota City sa loob ng ilang minuto. Ang baho sang asupre, kalaing gidya kagabi. Di amo na naman nervyos ka man ma'am eh. Amo man naman kita anhan gid namon sa tanan nga kun ano mag-incase maging emergency mabakwit na kami. Sa gitna niyan, pinaghahanda pa rin ang lahat sa posibleng lahar flow sa tinatawag na downstream barangays. Sa La Carlota City, apektado ng ashfall ang mga taniman ng tubo. Apektado din man. Kaya siyawira naman ang tubo para nga mayo ang tubo niya para nga hindi sa madami. Mel, patuloy naman ang koordinasyon ng LGU sa iba pang ahensya ng gobyerno upang matugunan ang pangangailangan ng mga evacuees. Yan munang latest mula dito sa Lacasillana. Balik sa inyo dyan, Mel. Maraming salamat sa iyo, Eileen Pedreso ng GMA Regional TV.